Lulublob natin siya sa tubig. Ayan. So, ayan, ilulublob natin para makita ninyo na hindi po pinapasukan ng tubig. Ayan, no. So, ayan. Waterproof talaga siya, mga sir. So, ito, baka sabihin ninyo nandadaya tayo. Kinabit natin yung USB niya, no. Tapos, try natin ilublob sa tubig. Ayan, mga sir, wala pong daya yan, no. Nakalublob yan sa tubig, oh. Oh. Baka EJS yan. Oh. Nakalublob yan, mga sir, oh. Oh. Intercom natin, mga sir, no. Ayan, kahit pupukin nyo yan, mga yan, no. Ayan, kahit ibato-bato nyo yan, mga sir, oh. Hindi yan masisira, mga sir. Napakatibay ng EJS. Oh. Ayan, bato nga natin yung EJS. Oh. Ayan, ganyan katibay yung EJS, mga sir. So, ito, baka sabihin nyo, niloloko kayo. So, try natin i-drop test. So, ayan, kasing tasa ng tripod natin. Ayan, ibabagsak natin, mga sir, So, ayan, umiilaw siya. Ayan, nakadesign talaga yan, pang durability. Oh, bagsak, mga sir, parang walang nangyari, oh. Oh, ito, kanina pa talaga nalaglag yan, yung bracket nya. So, ulitin natin, mga sir. Ayan, wala man gas-gas, oh. Ulitin natin, Oh. Para ka lang naglalaro ng pang piko, oh. Di mo nasisira, oh. Oh, di ba? Ayan, pang touching, oh. Cheng, bali-bali. Oh. And so magda-drop test ulit tayo. Babalibag ko itong intercom natin, no? Para malaman nyo na matibay talaga. Oh, gumagana pa rin, oh. Baka EJS yan. So for today's video vlog nga, mga sir, ay may pinadala nga palang Bluetooth intercom sa atin ng EJS company. Ito nga po pala yung EJS Q8 Bluetooth intercom. So bali 2 pieces na pala yung pinadala sa atin para magawan ko nga po pala ito ng full video guide tutorial kung paano po yung pag-connect sa music sharing at dun sa pag-uusap ninyo ng kasama ninyo. Halimbawa po may OBR po kayo at may long ride po kayo. Hindi na po kayo magsisigawan dahil meron na po kayong magandang komunikasyon gamit itong device na to, itong Bluetooth intercom na to, mga sir, no? At ang kagandahan dito, mga sir, ay pwede nyo na po siyang makontrol gamit yung Android phone ninyo or iOS phone ninyo. So meron na rin po siyang application na pwedeng i-download. So mamaya ay papakita ko nga sa inyo yung full step by step procedure kung paano nga gamitin itong EJS Q8 intercom. At mas maganda po na panoorin nyo yung full video vlog natin para sa EJS na to, no, mga sir. Bago tayo magsimula, mga sir, so ito, pakita ko lang yung presyo nya, no, baka mabigla kasi kayo. So medyo pricey din po ang mga intercom, pero ito na po yung pinaka budget meal. So hindi ko muna tinutok yung flashlight kasi baka hindi nyo po makita yung presyo kasi nagre-reflect yung ilaw nya, no. So ito, mag-iwan po ko ng link dyan sa baba, mga sir, sa pin comment at dyan sa description box para pagka gusto ninyong orderin ay rekta Shopee na po kayo. So dito sa Shopee, mga sir, pag na-click nyo na po dyan, kailangan po dito po kayo umorder sa EJS official store, no? Kasi meron pong mga peke, ayan, para maiwasan po natin na bumili sa mga peke na item, no? So ayan, pagka biniu shop nyo po siya, mga sir, ito po, makikita nyo naman dito meron siyang Shopee Mall dun sa logo niya. Tapos meron pong 20k followers. So i-follow nyo na rin si EJS para makita nyo po ninyo yung mga bago pa nilang produkto. So halos intercom po lahat yung mga paninda nila dito, mga sir, no? So eto, mga sir, bali naka-sale sila. So 4/4 ngayong April 4, 12 noon, magiging 3166 na lang po siya. 3,166 with 1 piece na po yan, mga sir, no? Pero pagka hindi po siya naka-sale, nasa 3,769 po siya. At ito nga, mga sir, kapag buy with voucher, ayan, halimbawa ito nga, mga sir,
3,769 po siya pagka hindi po siya naka-sale, no? So, pagka 2 units naman po yan mga sir, or 2 pieces, nasa 7,469 pesos po siya mga sir. So, ayan, mas maganda po bumili kayo tuwing sale, no? So, ayan, abangan nyo na lang yung mga sale dyan kasi napakalaking discount na po yung binibigay po nila mga sir. Tapos, meron na rin po siyang 1-year warranty. So dito nga mga sir, kapag ka na-receive nyo na po yung parcel ninyo or yung item ninyo, ang una nyo pong gagawin dito ay i-charge nyo muna yung intercom po ninyo, no? So bali may kasama na rin kasi siyang charger, ayan. So ang kagandahan dito mga sir ay Type-C na po siya. So bali dito nyo po siya isasaksak, no? Ayan, tanggalin natin yung USB cable nya. Ayan, so ito po, nasa ilalim po yung charging port niya rito. Bale, may nakatakip na rin po na rubber yan. Ayan, so tanggalin nyo lang yan. Tapos makikita nyo na yung saksakan dyan mga sir. So USB Type-C na po yan, no? So bale, ito yung cord nya. Nasa 1 meter din yata yung haba nya, no? Ayan. So isasaksak nyo dyan. So kapag ka nasaksak nyo na mga sir, kailangan po i-charge nyo muna bago nyo siya gamitin mga sir, no? So ito, pag nagcha-charge siya, ibig sabihin, meron po siyang kulay red indicator dito sa ilaw niya. And then pag full charge na siya, so nakita nyo naman kanina, kusa na pong mag-stop yung light indicator niya dito mga sir, no? Kapag ka full charge na po siya. Tapos, ito na po yung pinaka-itsura ng intercom mga sir. So, napakaganda ng design niya. Tsaka, waterproof na rin ito mga sir, Meron na rin po siyang IP67. Mamaya, itetest natin yung pagka-waterproof niya. So, ang ganda ng design. Bale, matte finish siya mga sir. Tapos, meron pong mga lining na neon green dito. Merong logo ng Egeas. Ayan. So, dito sa intercom mga sir, explain ko lang sa inyo yung mga function ng mga buttons niya, no, para hindi po kayo malito. So bali itong nakikita ninyo kanina na ilaw, ayan, ito po yung light indicator niya. Meron po yung tatlong kulay mga sir, no, blue, red, and green. So bawat kulay po mga sir ay meron po siyang ibig sabihin mga sir. Mamaya po ipapaliwanag ko yan. Tapos ito naman po yung antena niya mga sir. So pwede nating itaas yung antena niya kapag ka long distance na po yung kasama ninyo para malakas po yung sagap niya. So pwede nyo po siyang ibaba or itaas. So depende na rin yan sa location ng pupuntahan ninyo mga sir. Kung nasa bundok mo kayo, mas maganda po nakataas yan para malakas po yung sagap ng antena niya. So sa mga ibang intercom mga sir, naka built-in antena na siya, nasa loob na, medyo maliit. Kaya hindi po ganong malayo yung nasasagap ng mga ibang intercom mga sir, no? Hindi tulad nitong Egeas, pwede po siyang itaas. So ganyan po kalaki yung antena niya mga sir. Ayan, so pwede nyo po siyang ibaba. Tapos, pwede nyo pong ilock yan. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. And then, dito nga mga sir, sa may button po siya dito. Ito po yung negative volume. Tapos, positive volume. Kapag gusto nyo pong lakasan yung sound ng naririnig ninyo dun sa earphone ninyo. Tapos, ito naman po yung intercom button. Ayan. Tapos, ito naman po yung phone and home power button. Ayan, yung nasa gitna mga sir. Tapos, ito nga po yung USB charging interface headphone jack. Yung pinagcha-chargean mga sir, no? Ayan. So, dito nyo rin po pala isasaksak mamaya yung pinaka-headphone ng intercom natin. Mamaya, ipapakita ko rin po yan yung pag-install sa helmet natin. So, bukod dito sa likod, ganyan na po yung itsura niya. So, bali may mga malilit na screw dito. Tapos, makikita nyo po dito yung model niya. And then, ito po yung pinaglalagyanan ng bracket doon sa helmet natin. May kasama na rin pong bracket yan mga sir, no? And then, sa ilalim, ganyan na po yung design niya. Napakasimple lang ng datingan mga sir, no? Tsaka medyo magaan lang din po siya. So, mas maganda po kapag bibili kayo ng intercom ay yung mga magagaan. So, may mga helmet kasi na mabibigat, tapos lalagyan nyo pa ng intercom. And then, yung iba may mga accessories pa mga sir. Naglalagay pa ng GoPro. Medyo hassle na sa ulo yun, no? Tsaka medyo mabigat na. Kaya ito, nakadesign siya
para mas komportable po tayo, no? So napakaganya mga sir, ayan, no? So katulad nga rin ng sinabi ko mga sir, ay pwede nyo pong i-connect yung 6 na intercom ng sabay-sabay, no? Kahit na old model pa ng EJAS po yan, ay pwede nyo pong i-connect dito sa intercom natin. Tapos, kagaya nga po niyan mga sir, Bluetooth intercom na rin po ito. Pwede rin po kayong mag-share ng music. So pwede po kayong makinig ng OBR ninyo or yung mga kasama ninyo mga riders ng music ng sabay-sabay. So pwede nyo pong kontrolin yan sa cellphone ninyo. And then may voice assistant din po siya, tapos FM radio, and then support eUC remote. Ayan, may remote pa pala to mga sir, no? Ayan, tapos pwede rin po kayong mag-download ng application sa Google Play Store. So bale, dito nyo po siya maida-download mga sir. I-scan nyo po itong QR code and then rekta Google Play Store na po kayo or iOS phone. Ayan, so sa App Store. So nakalagay po dyan yung mga service card, tapos yung warranty, and then ito po yung manual mga sir, no? So bale, ito nga po pala yung manual guide niya mga sir. Ayan, so napakaraming page niyan. So bago ko ginawa ng video tutorial to mga sir, ay inaral ko muna siya. So syempre kailangan mas bihasa tayo kasi tayo yung nagtuturo, no? Ayan, so ito po yung manual niya. So pag open nyo ng box, ito po yung mga makikita ninyo, no? So ipapakita ko muna, ito ulit yung manual niya. Tapos yung QR code para sa application. Tapos ito naman po yung mesh intercom. Ayan, so napakahaba niyan mga sir. So nakalagay din dito yung mga information card. Tapos sa likod, application, scenarios, ganun din. Pwede po siya sa motorcycling, skiing, construction site, snow biking. So ginagamit din pala siya sa construction site mga sir, oh. So yung mga gumagawa ng mga building, no? Ayan, pwede rin palang gamitin to mga sir, no? So ngayon ko lang din nalaman. 'Di ba yung mga nagtatrabaho doon naka-helmet din, so naka-intercom din pala sila, no? So kaysa gagamit sila ng radyo yung hinahawakan, so medyo hassle pa, no? Dito nakalagay na lang sa helmet din nila yung intercom, makikipag-usap na lang din sila sa kasama nila. Tapos ayan, wala nang nakalagay dito. So 2005 pa pala simula itong EJAS, no? So ayan, bali 3 booklet po yung makukuha ninyo, no? So bali 6 to kasi 2 pieces intercom po yung pinadala sa atin. Tapos ganito pala kalaki yung box niya mga sir. May isang dangkal din siya. So ayan, napakaganda, oh. So ganito yung box niya. Tapos sa likod makikita nyo po dito yung mga information, yung specification niya mga sir. Ayan, so bukod dito wala na. Tapos ito yung makikita ninyo sa loob mga sir. So bali nandito yung intercom nakalagay dyan. Ayan. So bali ganyan siya mga sir, tapos nakalagay dito sa loob. Tapos nakalagay na yun sa box. So hindi ko na napakita yung unboxing natin, no? So dito mga sir, check natin yung loob ng plastic. Pakita ko po yung laman ng loob ng plastic, no? Kung ano po yung magiging expectation ninyo kapag bibili na kayo ng EJAS intercom. So bali ito po yung nilalagay na bracket sa helmet natin, no? Ayan, papakita ko rin kung paano natin siya install. Tapos ito naman yung isa pa. So pwede po siyang declip. Ayan. So dalawa po yung pagpipilian ninyo. Kung gusto nyo nakadikit siya doon, tapos nakaklip. Ayan. And then ito naman po yung headphone natin. Ito mga sir. So ito yung mic. So naro-rotate po yan. Ayan. So pwede nyo pong iikot-ikot yan mga sir. Flexible wire po yung ginamit nila dito. So maganda rin to sa mga nagkwakuan. Tawag dito sa Manila, yung mga angkas rider. Ayan, ganito rin po pala yung ginagamit nila. So ito naman yung pinaka headphone nya. So ididikit na rin natin siya. May mga kasama na rin po siyang pandikit. So pagka dinikit nyo sa loob ng helmet to, pag tinanggal nyo na yan, pwede nyo na pong idikit dito sa headphone yan. And then naka-connect na rin po pala yan dito, no? Ayan, so pwede nyong tanggalin or i-unplug. Tapos mahaba naman po yung wire niyan, pwede nyo pong ayusin yan, no? And then ito po yung USB Type-C na
cord nya. So bali dito nyo siya install mga sir, sa ilalim dun sa pinagcha-charge natin ng intercom. So bali ganyan siya mga sir. Ayan, so ganyan yung purpose nya. So meron pa siyang isang extrang microphone mga sir, no. So explain ko lang din sa inyo, kaya meron po siyang extrang microphone. Ito po para po ito sa mga full face helmet mga sir, no. Ayan, itong ganitong microphone. So pwede nyo po siyang palitan dito. Pwede nyo pong hugutin yan. Tapos i-plug nyo po itong isang mic nya. Ito po kasing isang flexible microphone, pang half face helmet po ito mga sir. So ginagamit po ito sa mga half face helmet, sa mga nagjo-joyride dito sa mga angkas nila. Ayan. So pangit po kasi kapag nilagay nyo na to sa full face helmet, medyo masakit na dun sa pisngi. So kaya meron po siyang isang extrang microphone, no. So yan ang kagandahan dito sa Egeas intercom. Ito, tuturo ko muna sa inyo mga sir kung paano nga po pala yung basic operation nya dito sa pag power on at pag power off. So dito nga mga sir, sinaksak ko muna yung saksakan ng USB Type-C nya dun sa my headphone, no, para marinig po ninyo yung sasabihin dito sa intercom, no. So kapag i-on po natin itong intercom mga sir, long press nyo lang po itong Egeas, yung button dito ng 1 second. Ayan. Ayan, pagka narinig nyo po yung tunog na yon, yung ting 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 ting, bali 4 po yan mga sir. Ibig sabihin na open na po natin yung Egeas intercom natin, no, mga sir. Tapos makikita po ninyo yung light indicator dito, nagbi-blink po yung kulay blue. Ibig sabihin naghahanap po yan ng kapares nya. So ayan, so kapag i-off nyo naman mga sir, ang gagawin nyo dito mga sir, ito po yung button dito sa taas, tapos yung Egeas button, pagsasabayin nyo lang pong pindutin yan ng 1 second. Tapos sasabihin po ng intercom dito, power off. Power off. Ayan. So nakita nyo mga sir, nagkulay pula yung indicator, nagblink po siya ng isang beses. Ibig sabihin nag-power off na po siya. So hindi nyo na po siya magagamit, no. Ayan. So sasabihin naman dito, power off. At kapag kalobat na pala yung intercom nyo mga sir, ay ilaw po yung battery nito ng kulay pula. Tapos sasabihin dito sa intercom, low battery. Ayan. So meron na po kayong guide mga sir. So dito nga mga sir, kapag na-open nyo na yung intercom ninyo, kunin nyo po itong papel na to, yung my QR code. Ang gagawin nga po natin dyan, i-scan po natin yung QR code para ma-download po natin yung application. So yan, kunin nyo lang po yung cellphone niyo, tapos scan lang natin itong QR code. So ayan, kapag na-scan nyo na mga sir, rekta Google Play Store na po siya. Ito po yung nakalagay safe riding mga sir. Tapos ito po yung gumawa, Egeas Technology Company. So kapag in-open nyo yan mga sir, meron po kayong pipila pan dyan, magre-register po kayo. Gagamitin po ninyo yung email address ninyo, tapos magsisend po kayo ng code para verification po na kayo po yung user ng Egeas Intercom, para makonect po natin siya at magamit natin siya ng maayos. So bali ito po yung application mga sir. Hindi ko muna itututok yung ilaw dahil nagre-reflect nga siya. Dito sa application ng mga sir, ito po yung contacts, my group, music, FM, camera, video, tapos power off. So kapag tinatamad kang i-power off yung intercom mo dito, pipindutin mo na lang din dito sa cellphone natin. So dito naman mga sir, yung susunod na step na gagawin natin ay paano nga ba i-connect yung isa't isa dito sa intercom, no, gamit yung Bluetooth. So kailangan din natin ng cellphone natin mga sir. So syempre, ang gagawin niyo sa cellphone niyo, turn on nyo po yung Bluetooth, tapos long press nyo po yan, and then wait po kayo dito mga sir, no. I-set up natin yung sa may intercom. So sa pag-setup dito sa intercom mga sir, pagka ipag-prepare natin sila, ang gagawin nyo lang po dito, ito po yung power button nya, tapos yung
positive na volume na button. So ilolong press nyo lang po yun ng sabay yan. 5 seconds po mga sir. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so may sinabi siya dito mga sir, no? So dito sa isa naman, ulitin din natin. Ito yung headphone niya, ilalapit ko na lang din dito sa camera natin para marinig nyo po yung sasabihin ng intercom. So i-press lang din natin ng sabay itong power button tsaka yung positive volume button ng volume natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so ang sabi niya dito mga sir, intercom pairing. Ayan, so once na sinabi niya na yun mga sir, punta tayo ngayon dito sa cellphone natin. Tapos hanapin nyo po yung Q8 dito. So i-connect nyo na lang po yan. Ayan, so connecting na siya mga sir. Yung isa kasi na-connect na natin kanina. So kapag nagko-connecting yan mga sir, wait nyo pong may lalabas na message dito sa baba mga sir, o kaya dito sa notification natin, no? So i-allow nyo po yung pag-pair natin dito, i-check nyo lang po siya dyan. So dito nga mga sir, nung na-connect na nga natin yung dalawang intercom, yung Q8. So ito po yung pangalan niya mga sir. So sabi dyan, in use battery 100%, tapos connected siya, no? So okay na po yan mga sir, no? Nakapag-pair na yung intercom, yung dalawang intercom dito sa phone natin. May maririnig po kayong pairing successful mga sir. Tapos mapapansin nyo dito sa light indicator, so bale kulay blue po siya, tapos mabagal lang po yung pag-blink ng light indicator mga sir. So ganito po yung magiging itsura niya mga sir. Tapos halimbawa mga sir, nasa biyahe po kayo, so bale in-off nyo po itong intercom nyo, 'di ba? Tapos in-off nyo rin yung bluetooth nyo rito mga sir. So ang kagandahan dito mga sir, i-on nyo na lang din yung bluetooth ng cellphone ninyo. Tapos ito-turn on nyo na lang din itong intercom nyo mga sir. Kapag gusto ninyong mag-connect yung bluetooth dito ng automatic, ang gagawin nyo mga sir ay pipindutin nyo na lang ng isang beses itong power button natin. So try natin, off natin itong bluetooth sa cellphone natin. Tapos turn on natin yung bluetooth. And then click lang natin ng isang beses yan. So kusa na po siyang magko-connect dito mga sir. So bale kanina nag-blink siya ng mabilis. So ngayon automatic na po siyang magko-connect dito sa phone natin. Tapos kagaya nga kanina mga sir, yung light indicator niya ay kulay blue, and then mabagal lang yung pag-blink niya. So kapag na-connect nyo na pala yung dalawang intercom dito sa phone natin, pwede na rin po kayong mag-usap mga sir, no? So halimbawa itong microphone, magsasalita po ako dito mga sir, may maririnig po kayong sound dito sa speaker nung isa. Hello, hello, hello. Sound check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mic test, mic test. Ayan. So naririnig ninyo yung sound dito mga sir. Ulitin natin. Medyo lalayo ako ng konti. 1, 2, 3. So yan, napakaina lang nung binabanggit ko, pero sobrang lakas na dito sa intercom natin. So try naman natin dito sa isa. So try natin. Hello, hello, 1, 2, 3. Sound check, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Ayan. So napakaganda mga sir, no? Di na po kayo magsisigawan kapag naglo-long ride kayo ng kasama ninyo mga sir. So ito po yung advantage kapag may intercom po kayo. So ang susunod naman na step na gagawin natin ay tuturuan ko naman po kayo kung paano mag-music sharing dito sa Egeas Q8 intercom. So ito, meron lang din akong explain sa inyo mga sir. So wag po kayong malilito dito mga sir, no? So bali dito yung isang intercom, siya po yung pinaka host dito. So yung isa yung connected. Tapos yung isa naman yung in use, siya po yung parang slave. Siya po yung parang nakakonekta lang din dito. Tapos itong intercom 1, siya po yung nakakonekta dito sa phone natin. So kung mapapansin niyo, iba po yung light indicator niya, no? Ayan. So ito po yung itsura niya mga sir, kulay green. Tapos ito naman yung isa, nag blue siya, tapos
nagbi-blink siya. Ayan. So dito nga mga sir, kapag i-music sharing naman natin siya, ito po yung lagi ninyong tatandaan. So ilalapit ko lang din yung microphone, yung earphone. So ito yung home button or yung power button. And then ito naman yung negative volume. So ang gagawin niyo diyan pag mag-music sharing po kayo, pagsasabay niyo pong i-click or pindutin yung negative tsaka yung gitna mga sir, no? So kahit isang beses lang yan. Tapos may maririnig po kayong music sharing dito. Ulitin natin. Music share. Ayan, kailangan po sabay po yan mga sir. So nakita nyo kanina, una kong napindot yung power button tapos sumunod yung negative. Hindi po siya music sharing. Parang ito po kasi yung parang pinaka-code ng intercom. So kailangan po sabay yan. And then after ninyong mapindot yan, mag-iiba po yung light indicator nya, blue and red. Mabilis po yung pag-blink niyan mga sir, no? So dito naman tayo sa isa mga sir. I-music sharing na rin natin siya. So ito yung pipindutin yung mga sir, sabay po yan. So ilalapit ko lang din yung earphone. So ayan, click na natin. 1, 2, 3. Music share. Ayan. So sinabi niya dito, music share. Ayan. So dalawa po sila mga sir, sinabi rito, music share connected. So ibig sabihin po niyan mga sir ay pwede na po kayong makinig bawat isa ng sabay dito sa phone natin, no? So ayan, makikita po ninyo yung light indicator mga sir. Ito po yung host, tapos ito yung slave. So nag-iiba-iba yung kulay niya, blue, green, tapos ito naman kulay blue lang yung ilaw. So ayan, pili tayo ng kanta dito sa cellphone natin mga sir, para mapakinggan na natin. Ayan, no. So ito pakita ko lang mga sir, bali yung isa dito nawala siya, no, yung Q8. So bali yung host na lang yung nakakonect dito sa phone natin. So ulitin ko mga sir, ito po yung host, ito yung slave. Ito yung slave, nakakonect siya dito sa host natin. Ito namang host, nakakonected siya dito sa phone natin. Huwag po kayong malilito doon mga sir, at saka huwag nyo pong kakalimutan yung code. Ayan, so yung negative tsaka yung power button, pagsasabayin nyo lang po yan. Tapos dito na tayo sa music sharing mga sir. So ito, open nyo po yung app ninyo na Egeas. So click nyo po itong Bluetooth icon. Ayan. So kailangan po mga sir, yung isa dito ay naka-connected mga sir, no? Kailangan po isa lang yung naka-connected dyan sa application ninyo. Tapos yung Q8 naman po, hindi po yan naka-connected, no? So bali isang intercom lang po yung naka-connect dito sa phone natin. So dito makikita nyo na po yan dyan sa application ninyo, no? Pag kinlik ninyo yung music button dito, ayan, mag-play na tayo ng music. So wala pa kayong maririnig, no? Ayan, so try natin dito sa mismong music application natin, mag-play tayo. Ayan, so ang lakas mga sir, naririnig nyo agad. So pakinggan natin yung isa. Ito yung isang intercom, ganyan po siya kalakas, no? So papainahan ko lang. Ayan, pag pinapainahan nyo mga sir, gumagana din yung volume dito, no? Ayan, so pwede rin siyang malipat pag nilong press ninyo. Tapos pwede nyo rin siyang i-pause. Ayan, so pakita natin. So naka-pause siya. Resume natin. Ayan, nag-resume siya. Pag nilong press nyo yung positive dito, maglilipat po siya ng kanta, no? Tapos pakita rin natin yung isa dito na gumagana rin yung isa. Ayan, baka sabihin niyo isa lang yung gumagana, no? So ang lakas ng music niya mga sir, no? Ayan. So yan, napagana na natin yung music sharing mga sir. Hindi po gagana dito yung pag-uusap ninyo mga sir, no? So bale music sharing lang po yung gagana, no? Inuulit ko mga sir, music sharing lang po yung gagana. So kapag sinubukan ninyong magsalita dito sa isang intercom,
magtataka yung kasama ninyo, nagsasalita kayo, wala siyang naririnig. So, hindi po kasi pwede yon na pagsabayin. So, inuulit ko mga sir, hindi po pwedeng pagsabayin yung pag-uusap dun sa music sharing, no? So, kailangan po i-exit nyo po yung music sharing. So, kapag i-exit nyo naman po yung music sharing, ganun din po yung gagawin ninyo. Ito po yung pinaka-code nya. Itututok ko lang din yung speaker. So, kung ano yung pag-connect natin, ganun din yung pag-disconnect natin. So, pagsasabihin nyo lang din na pindutin yung home button or yung power button tsaka yung negative. Music share disconnected. So, yun. Pag may narinig na po kayong music share disconnected, ibig sabihin, kahit anong play mo dito sa phone mo, hindi na siya gagana mga sir, no? So, kailangan dito rin pala sa isa, i-disconnect din natin. So, nakita ninyo, ito lang yung dinisconnect natin. Ito lang yung na-disconnect. So, ito, i-disconnect din natin. Ayan. So, music share disconnected. So, yung magiging light indicator niya, mabilis na kulay pula, tsaka mabilis na kulay blue. So, bali ganyan na po yung ilaw niya mga sir. So dito nga mga sir, ituturo ko naman sa inyo yung tamang pag-install dito sa helmet natin. So ang mahalaga dito mga sir, na ituro ko po sa inyo yung pagko-connect ng intercom dun sa isa niya pang kapares, no? Tsaka yung music sharing. Yun talaga yung nakakalito dito, kaya dapat i-full watch nyo po yung video natin. So dito naman, ituturo ko sa inyo, i-guide ko po kayo kung paano natin siya ikakabit dito sa helmet natin. So bali, ito po pala yung helmet natin, full face na spider mga sir. So tatanggalin natin yung pinaka-foam nito, no? Kasi ipapasok po natin siya dyan. So kapag natanggalan natin yung foam mga sir, ganito na po yung magiging itsura niya. So dito sa spider, ang kagandahan dito mga sir, meron na po siyang built-in na pagdidikitan ng intercom. So ito po yung dalawang bilog mga sir, no? So pakita ko lang, nasa gilid po siya. Nasa bandang ilalim po siya ng tenga natin. So dito rin yan sa isa, no? So nandito rin po siya mga sir. So kung wala naman pong built-in na paglalagyan or pagdidikitan ng earphone yung helmet natin, meron naman pong kasama yung Egeas Q8 intercom mga sir, no? So bali ganito po yung itsura niya. So tatanggalin nyo lang yung pandikit dito, tapos ipa-plug nyo na po siya dito or install na natin siya dito sa helmet natin. So ngayon ayusin na natin yung pinaka posisyon ng earphone natin. So ito, ididikit nyo lang din yung natin dito sa helmet natin, no? So kung mapapansin niyo mga sir, yung isa medyo mahaba, no? Itong isang wire. Ayan. So yung isa naman medyo maikli siya. Tapos yung isa medyo mahaba naman. Ito po yung sa may microphone natin. So dito nga mga sir, bibigyan ko lang din kayo ng guide tsaka tip, no? Kapag ka magkakabit po kayo ng intercom, ang talagang posisyon po niyan ay laging nasa kaliwa. So lagi nyo pong tatandaan yan mga sir, lagi pong nasa kaliwa yung intercom natin. So depende na lang din yan sa design ng intercom ninyo. So ito kasi pag ganyan kasi yung intercom natin, so ganito talaga siya in-install, nandito siya sa gilid. So pangit kasi kapag nasa kanan siya, so baliktad, nakaganyan siya mga sir, no? So hindi naman pwedeng ganyan, baliktad na rin yung intercom ninyo, ang pangit ng tignan. So kaya kaliwa siya, lagi po siyang pakaliwa mga sir, no, yung posisyon niya. So dito kunin natin yung mga bala niya. Ayan, ito yung clip. So pwede nyo pong i-clip yan dito. Ayan. So ito dito, meron siyang foam. So ipapadaan nyo na lang yan dyan sa ilalim, no. Ito po yung isang bala niya, yung clip. Ayan. So parang mas maganda tong clip mga sir, no? Para plug and play lang din siya. So yung iba kasi nilalagyan nila ng foam dito para hindi magasgasan. So kapag ka bumili ka siguro ng intercom, wala na sigurong tanggalan din to, no? Ayan. So ito, yung awang niya dito, yan po yung ipapasok natin dito sa clip niya. So may makikita po kayong guide na arrow dyan. Dito nyo po siya ipapasok.
So ayan, ipasok na natin. Kailangan tutunog to mga sir, ha? Ayan. So ibig sabihin pagka tumunog na siya, nakalock na siya. So dito nga mga sir, kaya meron din pong mahabang wire dito. Baka malito po kasi kayo ng pag-install. So ito pong mahabang wire ng earphone natin, yan po yung ilalagay natin dun sa kanan na pisngi natin, no? Bali nandito po siya. Ito pong maikli, ito po yung mas malapit sa intercom natin. Kasi pagka ito pong maikli yung ilalagay ninyo dun sa kanang pisngi natin, mabibitin na po yung wire nito, no? So kailangan nasa mahabang wire po yung ilalagay natin dun sa kanang pisngi natin. So ito, hanapan lang din natin ng pwesto. So ididikit na natin siya. So ito mga sir, ididikit na natin. So, bali ganito na pala yung magiging itsura nung loob ng helmet natin mga sir. So, talagang ganyan kapag bumili po kayo ng intercom, talagang sala-salabat po yung wire dyan. So, kayo na po yung bahalang magayos. Pero pakita ko lang din yung tamang guide dito, no? So, kapag bibili po kasi kayo ng helmet, ito yung kagandahan sa Spider. Meron na po talaga siyang nakahiwa dito sa foam niya, no? So kaya po may ganyan para dyan po natin isisiksik yung wire natin. So bale dito meron po tayong nilagay na parang kwanto yung pangtali, yung mga pang wire. So kinailangan din natin yan. So meron po kayong makikita dyan na kasama dito, no? So ang gawin niyo, putulin nyo na lang, hatiin nyo na lang, no? So bali siniksik natin siya dyan, pinulupot natin siya para hindi po siya nakikita, no? Tapos yung mahabang wire, yung papunta dun sa kanang pisngi natin, pinadaan ko dito sa ilalim, no? Ayan, kung mapapansin niyo, malawak pa yung space niyan. So idudusog nyo na lang yan para hindi po yan halata, no? Para kapag pinasok nyo itong foam nung helmet ninyo, maglalak pa rin siya mga sir. Tapos dito pinulupot ko ulit yan. So ito normal na lang talaga to, no, na nakalagay yan dyan. Ayan, so ayusin nyo na lang din dito. So bali ganyan po yung magiging itsura nya. Tapos dito naman sa connection ng microphone, bali ganito yung magiging itsura nya. So normal lang yan pagka ginagamit nyo siya, meron po talagang nakalawit na wire mga sir, no? So dito, meron po siyang lalagyanan or sabitan ng wire sa Spider. So ayan yung itsura niya mga sir. So dito natin siya nilagay. Kung gusto ninyo, lagyan nyo na lang din ng mga pangtali or cable tie para nakapix na po siya, no? Tapos dito dinikit na rin natin yung pinaka microphone niya mga sir. So dito nga mga sir, sinuot natin yung helmet. So bali ganito yung magiging itsura niya kapag nakasuot na po sa inyo yung helmet. Ayan. So hindi ko pa kasi kinakabit yung foam kaya gumagalaw siya, no? Ayan. Mamaya ko na lang siya ipipix kapag naayusan natin ng okay yung mga wiring dito sa loob ng intercom natin. So ganyan yung itsura niya kapag nagdadrive kayo mga sir. Napakaangas, tapos nagbi-blink-blink pa yung ilaw niya. So ito, ayan, pakita natin yung side view. Ayan, ang angas mga sir. Tapos ito pa pala yung isang bracket ng intercom mga sir para sa helmet, no? So ito, naka double sided tape siya, ididikit nyo po siya dyan. So para sa akin, mas okay po yung kiniklip dito. Kasi ito, baka mawalan siya ng dikit, malaglag po yung intercom natin, no? So hindi naman siguro madaling matanggal to, no? Pero mas prepare ko pa rin yung naka-clip dito mga sir. Tapos ang kagandahan dito mga sir, may software update din po itong EJAS. So pwede nyo pong i-connect yung intercom ninyo sa laptop ninyo mga sir, no? Tapos ang sabi dito, ida-download nyo po itong EJAS upgrade.exe.
So i-search nyo na lang din po yan sa Google, lalabas naman na po dyan yan, no? So ito po, firmware upgrades. Ayan. So ito po yung nakalagay dito sa manual natin sa page 8. So ayan. So may update na yung software nya, tapos pwede pa nating i-connect sa mobile phone natin. Ganyan kalupit ang Egeas Q8 intercom. Tapos nga mga sir, magwa-waterproof test nga po pala tayo, no? Kagaya nga ng sinabi ko sa intro ng video natin, meron po siyang IP67 waterproof. So kahit na bumabagyo, kahit bumabaha, hindi po masisira tong intercom natin, no? So depende na lang din siguro kapag susubukan ninyong mag-waterproof test. Depende na lang din siguro kung gaano katagal itong intercom na magsusurvive sa tubig pag binabad ninyo, no? Pero hindi naman po kayo tanga para gawin yon na ibababad nyo ng matagal, no? So itong IP67 waterproof, naka-design po talaga siya kahit anong weather, no? So ito yung pinakamalupit sa intercom. So ito, kumuha tayo ng timba. Ayan, may mga kanin-kanin pa yan. Nilagyan ko talaga ng kanin-kanin. So ibababad natin to. Ayan, so nakita ninyo, umiilaw pa siya mga sir. So ayan, para makita ninyo na gumagana talaga, no? So ilulublob natin siya sa tubig. Ayan. So ayan, ilulublob natin para makita ninyo na hindi po pinapasukan ng tubig. Ayan, no? So ayan, waterproof talaga siya mga sir. Kasi wala man bulang lumalabas. Oh. Ang angas, oh. Napakalupit. So kahit nakasaksak yung USB dito mga sir, walang problema yan mga sir, no? So ito, baka sabihin ninyo nandadaya tayo, kinabit natin yung USB nya, no? Tapos try natin ilublob sa tubig. Ayan mga sir, wala pong daya yan, no? Nakalublob yan sa tubig, oh. Oh. Baka Egeas yan. Oh. Nakalublob yan mga sir, oh. Oh. So i-count ko pa yung camera natin. May mga kanin-kanin pa yan, oh. Oh. Ayan, waterproof ang Egeas. Umulan man o umaraw mga sir, yan ang tibay ng Egeas. Napakalupit. Wala akong masabi sa intercom na to mga sir. Napakaangas, napakatibay pa. Tsaka sulit na sulit yung perang pinambili nyo dito mga sir. At dito nga mga sir, hindi na tayo magte-test sa labas ng daan, no? Kasi nagawan naman na natin ng mga guide tsaka tutorial kung paano yung connection nya. So napakita naman natin na gumagana kapag nagsasalita tayo, naririnig naman sa earphone, no? So ayan. So basa pa yung intercom natin mga sir, no? Ayan, kahit pupukin nyo yan mga yan, no? Ayan, kahit ibato-bato nyo yan mga sir, oh. Hindi yan masisira mga sir. Napakatibay ng Egeas. Oh. Ayan, bato nga natin yung Egeas. Oh. Ayan, ganyan katibay yung Egeas mga sir. Talagang napakalupit. So ito, baka sabihin nyo niloloko kayo. So try natin i-drop test. So ayan, kasing tasa ng tripod natin. Ayan, ibabagsak natin mga sir, So ayan, umiilaw siya. Ayan, naka-design talaga yan pang durability. Oh, bagsak mga sir, parang walang nangyari, oh. Oh. Ito, kanina pa talaga nalaglag yan yung bracket nya. So ulitin natin mga sir. Ayan, wala man gas-gas, oh. Ulitin natin, Oh. Para ka lang naglalaro ng pang piko, oh. Di man nasisira, oh. Oh, di ba? Ayan, pang touching, oh. Cheng, bali-bali. Oh. So nung hinagis natin siya mga sir, ayan. So makita ninyo, meron pa siyang marka ng alikabok yata to. So tanggalin natin yung alikabok, ayan, oh. So ayan. Dent proof din siya mga sir, hindi lang siya waterproof, dent proof din siya. Ayan, oh. So parang walang nangyari, pwede pa natin ibenta to, oh. Ganyan katibay ang Egeas mga sir. Baka Egeas yan. At sana nga may natutunan kayong video guide tutorial dito sa vlog natin mga sir, no? So i-full watch nyo na lang yung video natin. Kung hindi nyo man nasundan, so pwede nyong balik-balikan yung video natin, no? I-save nyo na lang. So wala namang mawawala kahit i-save nyo yan mga sir, para mas maintindihan ninyo
Ayan, kapag ka naglo-long ride kayo, save nyo lang yung video natin, download nyo lang para meron po kayong binabalik-balikan. So kapag gusto ninyong bumili mga sir, mura lang to sa Shopee. So binanggit ko na yung presyo niyan. Mag-iwan po ako ng link dyan sa baba, no, sa description box at sa pin comment. So para sa official store po kayo ng Egeas makakabili at hindi kayo makakabili ng mga pekeng intercom. So pag-usapang intercom mga sir, Egeas ang sagot dyan. Talagang matibay, tsaka sulit na sulit yung pera ninyo, no? At ito nga mga sir, wag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ng mga ganitong klaseng content ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching mga sir. Ayan, so magda-drop test ulit tayo. Babalibag ko itong intercom natin, no? Para malaman nyo na matibay talaga. Oh, gumagana pa rin, no? Baka Egeas yan. I know gold is not enough.